Isang babae ang naglaho mula sa isang pamilyang militar na sa unang tingin ay perpekto. Si Corazon Cora Reyes, 45 taong gulang, asawa ng isang opisyal ng Philippine Navy, isang ginang na kinaiinggitan ng marami. Isang gabi, umalis siya ng kanilang bahay at hindi na kailanman bumalik. Ipinahiwatig ng kanyang asawa, si Major Eduardo Reyes, na posibleng nagpakamatay ito dahil sa depresyon at mabilis na isinara ng pulisya ang kaso ng walang anumang malalim na pagdududa. Ngunit makalipas ang 4 na taon, isang kotseng hinila mula sa dagat ang babago sa lahat. Taong 2018, sa gitna ng expansion project sa Cavite Gateway Terminal, hinila mula sa dagat ang kotse ni Corazon Reyes na nawawala sa loob ng 4 na taon. Ang kalansay na natagpuan, hindi sa driver's seat kundi sa sahig ng backseat, ay ganap na sumasalungat sa testimonya ng kanyang asawang si Major Eduardo Ed Reyes. Ang veteranong investigador na si Detective Ricardo Cardo de Leon ay nagsimulang maghalungkat at ang katotohanang kanyang matutuklasan ay higit pa sa kayang isipin ng sinuman. Sa likod ng maskara ng isang eleganteng asawa ng opisyal, may nakatagong dobleng buhay. Ang misteryo ng nawawalang 5 milyong piso at isang sikretong passbook na kahit ang asawa ay walang kaalam-alam. Unti-unting guguho ang kastilyo ng kasinungalingan na bumabalot sa pagkamatay ng isang babae. Ano nga ba ang tunay na nangyari noong gabing iyon ng Nobyembre 15, 2014 sa madilim na Bayside Pier ng Cavite? Disyembre 10, 2018, tunang hapon, ang nakabibinging ingay ng makinarya ay nangingibabaw sa construction site sa Cavite. Mula sa makulimlim na kalangitan, bumuhos ang ambon na may kasamang malakas na hangin ng amihan. Ang lamig ay tumatagos sa mga suot ng mga trabahador. Sa loob ng crane, isang operator ang buong lakas na humila sa lever at ang makapal na kable ay lumubog sa madilim na tubig ng Manila Bay. "Hoy, dahan-dahan sa pag-angat, masisira ang gamit," sigaw ng site supervisor sa kanyang radyo. Bigla, isang nag-aalalang boses ang umalingaw-ngaw mula sa operator ng crane. "Sir, may sumabit. Hindi, to lang." Ang kable ay umigting at nagsimulang manginig habang dahan-dahang hinihila ang isang malaking bagay mula sa kailaliman. Isang kulay pilak na bakal na nababalutan ng itim na putik at lumot ang tuluyang lumitaw, isang kotse. Mula sa mga yupi nitong katawan, bumuhos na parang talon ang naipong tubig dagat. Biglang tumahimik ang buong lugar. Ang supervisor, na nanginginig ang kamay, ay agad na tumawag sa 117. Dito po sa construction site sa Cavite, may nahilang kotse, mukhang may tao sa loob. Makalipas ang 30 minuto, dumating si Detective Cardo de Leon ng CIDG. Pagkasara ng pinto ng kanyang sasakyan, napahawak siya sa kanyang kaliwang tuhod na kumikirot isang lumang sugat na laging sumasakit tuwing masama ang panahon. Kinuha niya ang kanyang luma at gasgas na leather notebook at iika-ikang lumapit sa sasakyang iniahon. Ang masangsang na amoy ng putik at kalawang ay sumalubong sa kanya. Isang nakababatang pulis, si Sergeant Benitez, ang sumalubong sa kanya. "Sir Cardo, magandang hapon po." Itinuro ni Cardo ang sasakyan. "Nakuha niyo na ang plaka?" Habang pinupunasan ni Benitez ng basahan ang makapal na putik sa plaka, sumagot siya. "Opo sir, Kyoto 3367 ang rehistro. May resulta na po ang check." Huminto sandali si Benitez, tila nag-aalangang magpatuloy. "Nakareport po itong missing noong November 2014. Ang may-ari ay si Corazon Reyes, 45 anyos. Asawa po siya ni Major Eduardo Reyes ng Philippine Navy." Kumunot ang noo ni Cardo. Ang kasong iyon, 4 na taon na ang nakalipas, sinaliksik ang buong Manila Bay, pero ni isang hibla ng buhok ay walang nakita. Naalala niya ang mga tsismis na kumalat tungkol sa simpleng paglalayas na iyon. Sinubukan ni Cardong silipin ang loob ng bintana, ngunit wala siyang maaninag dahil sa putik. "Pabuksan niyo sa soko yan,"
Gamit ang mga espesyal na kagamitan, pinilit buksan ng mga taga-Soko ang pinto. Isang nakasusuklam na amoy ng nabubulok na tubig ang kumalat sa hangin. Napatingin ang lahat sa loob. Walang tao sa driver's seat. Ngunit sa sahig ng back seat, isang kahindik-hindik na tanawin ang naghihintay. Napatalikod si Benitez. Pinipigilan ang pagsusuka. Sa ibabaw ng floor mat, nakabaluktot ang isang kalansay na nakasuot pa ng synthetic na jacket. Ito ang malagim na katotohanan na 4 na taong nakalubog sa malamig na tubig dagat. Kalmado si Cardo habang isinusuot ang kanyang guwantes at yumuko para tingnan ang mga labi. Ang matalas niyang mga mata ay sinuri ang damit na nakabalot sa mga buto at bigla itong tumigil sa bahagi ng mga bukong-bukong at pulsuhan. "Tingnan mo to," mahinang sabi ni Cardo. Isang makapal na nylon rope ang mahigpit na nakapulupot sa mga pulsuhan at bukong-bukong ng kalansay. Ngunit ang buhol nito ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito basta-bastang pagkakatali ng isang amateur, ito ay napaka-eksperto at matibay. "Benitez, tingnan mo ang upuan ng driver," utos ni Cardo. Sumilip si Benitez at nagulat. "Ha? Sobrang atras po ng upuan." "Oo nga, sabi sa report, 5'1" lang si Mrs. Reyes. Imposibleng maabot niya ang mga pedal niyan," sabi ni Cardo habang mabilis na nagsusulat sa kanyang notebook. Tiningnan din niya ang gear shift. Ito ay nasa neutral, hindi park o drive. Ibig sabihin, may nagtulak ng kotse mula sa labas nang hindi nakaupo sa driver's seat. Namutla si Benitez sa sinabi ni Cardo. Naramdaman niyang hindi ito simpleng aksidente. Biglang nagkagulo sa labas ng police line. Isang lalaki nakasuot ng plansadong uniforme ng Navy ang humahangos na pumasok. Si Major Eduardo Reyes, nasa unang bahagi ng kanyang 50s. Kilala sa pagiging kalmado, ngunit ngayon ay magulo ang kanyang buhok at halatang balisa. "Kotse ba yan ng asawa ko? Si Cora. Nandyan ba siya?" Nanginginig niyang hinawakan ng braso ni Benitez. "Sir, kumalma po kayo. Kinukumpirma pa po namin, pero mas mabuting ihanda niyo ang inyong sarili," sabi ni Benitez. Nang dumapo ang tingin ni Ed sa kotseng puno ng putik, nang hina ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya. "Cora! Diyos ko, Cora!" Humagulgol si Ed habang niyayakap ang katawan ng sasakyan. Ang kanyang pag-iyak ay tila nilalamon pati ang tunog ng alon. Hindi niya kinaya ang bigla at bumagsak siya sa lupa na walan ng malay. Agad siyang isinakay sa stretcher ng mga paramedic. Pinanood ni Cardo ang papalayong ambulansya, ngunit ang ekspresyon niya ay hindi awa kundi pagdududa. Ibinalik niya ang tingin sa loob ng kotse. Bahagyang nakabukas ang glove compartment. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may isang kahon na gawa sa nara, nababalutan ng putik. Nang buksan niya ang basang takip, wala itong laman. Sa ilalim ng kahon, may maliit na sticker na may petsang November 12, 2014, eksaktong 3 araw bago siya nawala. "Soko, isama niyo sa ebidensya ang kahon na to. Mukhang importante," sabi ni Cardo. Sakto namang nagsalita ang medico legal. "Detective, swerte pa rin po. Dahil synthetic tong jacket, hindi gaanong nabulok sa tubig dagat. Malamang malinaw pa ang mga bakas ng dugo rito." Tumango si Cardo. Binuklat niya ang kanyang notebook at isinulat, "Corazon Reyes Case, Reopen." Ang mga piraso ng katotohanan na muling lumitaw mula sa kadiliman pagkatapos ng 4 na taon. Habang muling umiihip ang malamig na hangin sa pantalan, patuloy na tumutulo ang itim na tubig mula sa sasakyang iniahon. Tinitigan ni Cardo ang backseat kung saan natagpuan ang mga labi. Aakmang kukuha ng sigarilyo, ngunit nagbago ang isip. Ang mga tao ay nagsisinungaling, ngunit ang ebidensyang iniiwan ng mga patay ay hindi kailanman. Kinabukasan, kasama si Benitez, nagtungo si Detective Cardo sa palengke ng Cavite City upang balikan ang mga huling sandali ni Corazon noong 2014. Imposibleng may CCTV pa mula 4 na taon na ang nakalipas.
Sa bibig ng mga tao, tayo aasa, sabi ni Cardo. Ang una nilang pinuntahan ay isang tindahan ng prutas. Isang ale, mga 60 anyos, ang nagulat sa pagdating nila. Ipinakita ni Benitez ang litrato ni Cora. Ale, naaalala niyo po ba ang babaeng ito? Tiningnan ng ale ang litrato. Ay, oo, si Ma'am Cora, ang asawa ng opisyal sa Navy. Ang bait-bait niyan. Matagal ko na siyang di nakikita. Anong nangyari? Ano po ang masasabi niyo sa kanya? Tanong ni Cardo. Napakagarbo. Laging maganda ang damit, parang galing sa mall. Mahinahon magsalita. At laging gumagamit ng po at opo sa aming mga tindera. Sinasabi nga namin, iba talaga ang may pinag-aralan. Halos pare-pareho ang sinabi ng iba. Kilala si Cora bilang isang anghel na asawa. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin sa isang tindahan ng tuyo. Ang may-ari, isang lalaking nasa 50s, ay kumunot ang noo nang makita ang litrato. Nung araw na yon at kakaiba siya. Natigilan ang lalaki sa pagbabalot ng tuyo. Anong araw po yon? Tanong ni Cardo. Yung araw na nawala siya, pabulong na sabi ng tindero. Lagi yang nakangiti. Pero nung araw na yon, para siyang tulala. Hawak niya yung cellphone niya. Narinig niyo po ba ang usapan? Tungkol sa pera. Umiiyak siya. Sabi niya, wala na akong mapagkukunan ng pera. Pakiusap, patawarin mo na ako. Sobrang awa ko nga, nagkunwari na lang akong walang naririnig. Isinulat ni Benitez. Problema sa pera, may pinakikiusapan. Ang imahe ng eleganteng ginang ay unti-unting naglalaho. Sunod nilang pinuntahan ay isang lumang tindahan ng herbal sa Binondo. Isang matandang insik ang nag-alis ng salamin at tiningnan ang litrato. Oo, naaalala ko. Bumili siya ng pinakamahal na herbal supplement para daw sa asawa niya. Isang buong kahon. May kakaiba po ba kayong napansin? Tanong ni Cardo. Kakaiba ang order niya. Karaniwan, inilalagay namin ang mga sachet sa loob ng magandang kahon. Pero sabi niya, yung kahon lang po ang kailangan ko, bigay niyo na lang sa akin ng walang laman. Yung mga gamot sa ibang supot na lang daw. Ewan ko kung anong ilalagay niya sa napakagandang kahon na yun nagawa sa Nara. Basta't inuwi niya yung kahon na walang laman, parang napakahalaga. Biglang pumasok sa isip ni Cardo ang walang lamang kahon na natagpuan sa kotse. Ano ang planong ilagay ni Cora sa loob nito? Kinabukasan, ipinatawag ni Cardo si Major Ed Reyes para sa isang panayam. Si Ed ay dumating na nakasuot ng plansadong suit, ngunit mugto ang kanyang mga mata. Salamat sa pagpunta ninyo sa kabila ng lahat, sabi ni Cardo. Gagawin ko ang lahat para malaman kung ano ang nangyari kay Cora. Noong araw na nawala siya, may napansin po ba kayong kakaiba? Ayon sa mga tagapalengke, umiiyak siya sa telepono tungkol sa pera. Biglang nagbago ang tingin ni Ed, ngunit mabilis din itong bumalik sa dati. Ang totoo, malala ang sakit ng asawa ko. May depresyon siya. Depresyon? Oo. Sa labas masayahin siya, pero sa loob, wasak na siya. May medical records kami. Inilabas ni Ed ang isang envelope, nakasulat sa medical certificate, major depressive episode. Minsan, mag-isa siyang pumupunta sa dagat para mag-isip. Akala ko, ganoon lang ulit ang nangyari nung gabing yon. Humagulgol si Ed. Ngunit kinabukasan, ibang-iba ang kwento ng nakababatang kapatid ni Cora na si Elena. Magpapakamatay si ate? Kalokohan! Halos isigaw ni Elena sa loob ng isang coffee shop. Ilang araw bago siya nawala, tumawag siya sa akin. Tinatanong niya kung anong magandang irigalo sa pamangkin niyang si Angela na papasok na sa college. Laptop daw ba o bag? Ang tagal naming nagkuwentuhan, imposibleng iwan niya ang anak niya. Pero sabi po ng asawa niya, malala ang depresyon niya. Sinabi yun ng bayaw ko, nakakainis. Kinagat ni Elena ang kanyang labi. Para kay Angela, gagawin ni ate ang lahat, kahit pumasok sa impyerno. Nagtiis nga siya ng husto para lang mabayaran ang mga utang ng bayaw ko. Biglang natigilan si Elena. Utang ng bayaw niyo?
Mabilis na tanong ni Cardo. Hindi. Ang ibig kong sabihin, gipit lang sila sa buhay. Halatang may itinatago si Elena. Sinimulan ng team ang technical investigation. Ilang araw lang, tumakbo si Benitez papunta sa mesa ni Cardo. Sir, nakuha na natin ang huling signal ng cellphone ni Mrs. Reyes. Saan? Sa isang cell site malapit sa Cavite City. Eksaktong sakop nito ang lugar kung saan natagpuan ang kotse. Kinumpirma rin nila ang alibi ni Major Reyes. Ayon sa kanya, kasama niya ang mga kapwa-opisyal sa isang inuman. Ngunit nang kausapin ni Cardo ang isang kasama niya doon, sinabi nito, si Major Reyes. Umalis siya sandali. May mahalaga daw siyang aasikasuhin. Gaano katagal siyang nawala? Mga 2 oras siguro. Pagbalik niya, parang nawala na ang tama ng alak sa kanya. Itinala ni Cardo ang oras. Ang 2 oras na pagkawala ni Ed ay perpektong tumutugma sa oras kung kailan huling na-detect ang signal ng cellphone ni Cora sa pantalan. Nang ipatawag muli ni Cardo si Ed para sa ikalawang interogasyon, isang balita ang dumating. Sir, kumuha na ng abogado si Major Reyes at hindi basta-basta isang malaking law firm sa Makati, sabi ni Benitez. Napamura si Cardo, isang simpleng reference person sa isang missing person case na kukuha ng bigating abogado. Para na rin niyang sinabing, ako ang may kasalanan. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Cardo. Binuklat niya ang kanyang notebook at gumuhit ng 3 malalaking question mark sa tabi ng pangalan ni Eduardo Reyes. Ano ang nangyari sa madilim na pantalan ng Cavite noong gabing iyon? At saan napunta ang laman ng kahon na gawa sa narra? Ang investigasyon ni Cardo ay nagsisimula pa lamang. Pinag-aralan ni Detective Cardo ang 5 taong bank records ni Corazon Reyes. Ang tao nagsisinungaling pero ang pera hindi. Bulong niya sa sarili. Sa unang tingin, ordinaryong bank account lang ito ng isang may bahay. Bayad sa grocery, condo dues, Meralco. Ngunit may isang pattern na nakakuha ng kanyang pansin. Tuwing ika-15 at ika-30 ng buwan, may pumapasok na pera at agad din itong wini-withdraw. Paulit-ulit sa loob ng maraming taon. Benitez, tingnan mo to. Parang may nag-aabang lang sa pera, sabi ni Cardo. Nang tingnan nila ang pinanggalingan ng mga deposito, laking gulat nila. Ang mga pangalan ay Ocean View Motel at Kainan sa Kanto. Asawa ng opisyal, kumukuha ng pera sa motel at karinderya. Nagtatakang tanong ni Benitez. Agad nilang pinuntahan ang Ocean View Motel, isang luma at medyo gusgusing gusali. Ang babaeng may-ari nang makita ang litrato ni Cora ay nagsalita. Ay, si Cora, tagalinis namin yan dito dati. Gabi siya pumapasok hanggang madaling araw para daw walang makakita sa kanya. Napakasipag, kahit suka ng lasing, nililinis niya ng walang reklamo. Sa Kainan sa Kanto, halos pareho ang kuwento. Si Cora, tagahugas namin ng plato yan, sabi ng may-ari. Sabi niya, kailangan niya ng pera para daw sa promotion ng asawa niya. Nagtitiis siya, kanin at asin lang ang kinakain para makatipid. Hindi makapaniwala si Cardo sa dobling buhay ni Cora. Sa umaga, isang eleganteng ginang. Sa gabi, isang manggagawang gumagawa ng maruruming trabaho. Nang balikan nila ang money trail, nakita nila na lahat ng pinaghirapan ni Cora ay napupunta sa isang account, Villanueva Consulting. Nang i-check nila, si Villanueva ay isang kilalang fixer para sa mga promosyon sa gobyerno at militar. Ginatas ng gagong to ang asawa niya para sa sarili niyang promotion. Napasuntok sa mesa si Cardo. Nakuha rin nila ang mga text message ni Ed kay Cora. Bakit ganito lang ang pinadala mo? Kulang pa ng 10,000. Malapit na ang deliberation. Gusto mo ba akong mapahiya? Gumawa ka ng paraan. Ngunit may isa pang pangalan na lumabas. Isang kilalang loan shark sa lugar na may palayaw na buwaya. Agad nilang inaresto si buwaya. Oo, kilala ko yan si Cora. May utang sa akin.
sabi ni Buwaya habang ngumunguya ng chewing gum. Nung araw na nawala siya, dapat magbabayad siya, pero hindi siya sumipot. Tinakot mo ba siya? Detective, mas takot yung babaeng yun sa asawa niya kaysa sa akin. Tuwing sisingilin ko, nanginginig yon. Sabi niya, papatayin ako ng asawa ko kapag nalaman niya to. Ang asawa niya pala ang kinatatakutan niya, hindi ang loan shark. Bumalik si Cardo sa bahay ng mga Reyes. Sa ilalim ng isang tumpok ng lumang kumot sa aparador, isang maliit na notebook ang nahulog. Ito ang sikretong ledger ni Cora. Sa huling pahina, may nakasulat, November 5, huling 5M, kahon na nara. 5 milyon? Nanlaki ang mga mata ni Benitez. Ibig sabihin, may dala siyang 5 milyong piso nung gabing yon? Oo. Isinilid niya sa kahon na walang laman. Pero bakit walang laman ang kahon ng mahanap natin? Saan napunta ang pera? Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang tao, si Major Eduardo Reyes. Nang sumabog ang balita sa media, isang sobre na walang pangalan nang nagpadala ang dumating sa presinto. Sa loob, may mga litrato ni Cora kasama ang isang mas batang lalaki sa loob ng kotse, tila may relasyon. May kasama itong sulat, may kalaguyo si Corazon Reyes. Imbestigahan nyo. Ang petsa sa likod ng litrato ay 1 buwan bago siya nawala. Mabilis na kumalat ang tsismis. Biglang naging kontrabida si Cora sa mata ng publiko. Ngunit para kay Cardo, masyadong perpekto ang mga litrato. Parang sinadya. Pinapakain lang tayo ng impormasyon. Natuntun nila ang lalaki sa litrato, si Miguel. Nang arestuhin, sumigaw ito. Wala akong kasalanan, trabaho lang yon. Sa interrogation room, umamin si Miguel. Binayaran ako para magpanggap. Kolektor ako ng utang. Pinabantayan siya sa akin. Nino? Ng asawa niya. Si Major Reyes. Natahimik ang buong silid. Pinabantayan niya sa akin si Cora, pagpapatuloy ni Miguel. At sabi niya, kumuha ako ng mga litratong magmumukhang may relasyon kami para daw may magamit siya kung sakaling kailanganin. Isang napakatusong plano. Si Ed mismo ang gumawa ng ebidensya ng pagtataksil ng kanyang asawa para iligaw ang investigasyon kung sakaling mabuko siya. Habang iniisip ito ni Cardo, tumunog ang kanyang telepono. Galing sa crime lab. Detective, may resulta na ang forensic analysis. May nakita kaming napakahalagang ebidensya. Ano yon? Sa loob ng jacket na suot ng biktima, sa parte kung saan nakatali ang lubid, may bakas ng dugo at may vital reaction ito. Anong ibig sabihin yan? Ang vital reaction ay nangyayari lang kung ang dugo ay dumaloy mula sa sugat habang tumitibok pa ang puso. Ibig sabihin, buhay ang biktima at posibleng nahihirapan noong mahigpit siyang itinali. Hindi siya itinali pagkatapos mamatay. Lahat ay naging malinaw kay Cardo. Hindi ito suicide. Si Cora ay itinali habang buhay at ihinulog sa dagat. Ito ay isang malupit at planadong pagpatay. Benitez, kumuha ka ng arrest warrant. Ang kaso ay murder, sigaw ni Cardo. Ngunit bago pa sila makakilos, isang breaking news ang lumabas sa TV. Major Eduardo Reyes, voluntaryong sumuko sa piskalya. Sa TV, nakita nila si Ed, napapaligiran ng mga abogado na nakayuko sa harap ng mga kamera. Nandito po ako para linawin ang lahat at harapin ang batas. Ang tuso ng hayop, napamura si Cardo, inunahan pa tayo. Sa opisina ng piskal, iginiit ni Ed ang kanyang kuwento. Gabi na, yun nang makita ko si Cora sa kotse, wala na siyang buhay. Nag-suicide siya, natakot ako, malapit na ang promotion ko. Kapag nalaman to, tapos na ang career ko. Sa sobrang taranta, itinulak ko ang kotse sa dagat. Ang kanyang argumento ay matibay. Patay na si Cora at hindi na makapagsasalita. Ang mga ebidensya ng depresyon at panggigipit ng mga loan shark ay pabor sa kanya. Isinailalim siya sa lie detector test, ngunit ang resulta ay inconclusive.
Dahil sa kanyang training bilang sundalo, kaya niyang kontrolin ang kanyang emosyon at linlangin ang makina. Ang opinyon ng publiko ay nagsimulang pumanig kay Ed. Maging sa loob ng police force, may mga nagsasabing baka sapat na ang kasong disposing of a body. Hindi! Sigaw ni Cardo sa isang meeting. Nakita niyo ba kung paano siya itinali? Sino ang magpapakamatay na itatali ang sariling mga kamay at paa sa likod? Kinabukasan, nag-file ng leave si Cardo at sumakay ng bus papuntang Nueva Ecija. Dala niya ang litrato ng buhol sa lubid. Nagtungo siya sa Fort Magsaysay, ang tahanan ng Special Forces ng Pilipinas. Doon, kinausap niya ang isang retiradong instructor at dati niyang kakilala, si Master Sergeant David Cruz. Ipinakita ni Cardo ang litrato. Tiningnan ito ni Cruz at biglang nagseryoso ang kanyang mukha. Sarge, saan mo nakuha to? Ebidensya sa isang kaso. Alam mo ba kung anong klaseng buhol to? Hindi ito ordinaryong buhol, sabi ni Cruz. Hindi ito ginagamit sa pagtali ng bagay. Ginagamit ito sa paghuli ng tao, isang special forces technique para supilin ang kalaban. Ang masama pa rito, habang gumagalaw ang biktima, lalong humihigpit ang buhol. Kaya bang gawin yan ng ordinaryong tao? Imposible. Kailangan ng special training para dito. At tingnan mo to, itinuro ni Cruz ang direksyon ng buhol. Ang dulo ay nakaturo sa likod. Ibig sabihin, ibang tao ang nagtali nito mula sa likuran ng biktima. Hindi mo kayang italian sa sarili mo. Naramdaman ni Cardo ang paglamig ng kanyang dugo. Ang kwento ni Ed ay tuluyan ng gumuho. Ibig sabihin, isang taong may special training, malamang isang sundalo ang gumawa nito. 100%, sagot ni Cruz. Naalala ni Cardo ang background ni Major Eduardo Reyes. Bago naging opisyal sa Navy, nagsilbi siya sa Naval Special Operations Command, NAVSOCOM. Habang pabalik sa Maynila, tinitigan ni Cardo ang bintana ng bus. Tapos na ang pag-arte mo, Reyes. Sa huling interogasyon, kasama na ni Cardo sina Master Sergeant Cruz at ang forensic expert. Isa-isang inilatag ang mga ebidensya. Una, ipinakita ni Cruz ang litrato ng buhol. Major Reyes, pamilyar ka ba sa Modified Constrictor Knot? O baka mas kilala mo ito sa tawag na Capture Knot? Ipinakita ni Cruz kung paano ito imposibleng gawin ng isang tao sa sarili niya. Namutla si Ed. Sunod, ipinaliwanag ng forensic expert ang vital reaction ng dugo sa jacket. Buhay ang asawa niyo nang siya ay Italy, Major, at labis siyang nahirapan. Pagkatapos, inilabas ni Cardo ang bank slip ng 5 million pesos. At ang perang ito, saan napunta? Bakit walang laman ang kahon? Isang taong magpapakamatay, itatapon ng 5 milyon pero itatago ang kahon. Inilabas din ni Benitez ang litrato ng interior ng kotse. Ang upuan ay nakaatras. Ang kambyo ay nasa neutral. Malinaw na itinulak ito mula sa labas. Biglang sumigaw si Ed. Hindi, inatake niya ako. May dala siyang kutsilyo. Self-defense lang yon. Ngumisi si Cruz. Self-defense? Paano mo na itali ng ganyan kaperpekto ang isang taong may hawak na kutsilyo? Ang buhol na yan ay nangangailangan ng kalmadong isip at sapat na oras para gawin sa isang taong hindi na makalaban. Para sa huling dagok, inilabas ni Cardo ang isang phone record. Major Reyes, gabi ng November 15, 2014, alas 7. Tumawag ka sa isang fine dining restaurant sa BGC. Nagpa-reserve ka para sa isang promotion party. Nanigas si Ed sa kanyang upuan. Sa mismong gabi na nawala ang asawa mo, nagpabook ka na ng celebration party mo, sigaw ni Cardo. Planado mo ang lahat. Kunin ang pera niya, patayin siya, at gamitin ang pera para sa promotion mo. Wala ka bang puso? Sa wakas, bumigay si Eduardo Reyes. Humagulgol siya, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Ako nga ang pumatay sa kanya. Flashback. Gabi ng Nobyembre 15, 2014. Tinawagan ni Ed si Cora. Pumunta ka sa Bayside Pier.
may mahalaga tayong pag-uusapan. Dumating si Cora, dala-dala ang kahon na gawa sa Nara. Heto na, 5 milyon. Sana ito na ang huli. Kinuha ni Ed ang pera at inilipat sa kanyang bag. Ang laman ng kahon ay dugot pawis ni Cora mula sa paglilinis ng motel at paghuhugas ng plato. Tama na, Ed. Pagod na ako. Pagmamakaawa ni Cora. Pagod ka na? Malamig na sabi ni Ed. Kung wala ka nang mapagkukunan ng pera, ibig sabihin wala ka ng silbi. Bago pa makasigaw si Cora, sinakal siya ni Ed gamit ang isang teknik na natutunan niya sa Navsocom. Nang mawalan ng malay si Cora, kinuha niya ang nylon rope mula sa kanyang kotse at itinali ang mga kamay at paa nito sa likod. Buhay pa si Cora ngunit wala ng malay. Inihagis niya ang katawan ni Cora sa backseat. Maingat niyang inilagay sa neutral ang kambyo at mula sa labas, itinulak niya ang kotse hanggang sa mahulog ito sa madilim na tubig ng dagat. Nang magising si Cora dahil sa lamig ng tubig, huli na ang lahat. Nakatali siya at mabilis na pinupuno ng tubig ang kotse. Sa kanyang huling sandali, hindi ang kanyang sarili ang inisip niya, kundi ang anak niyang si Angela. Buti na lang, hindi niya nahanap yung passbook para sa college ni Angela at tuluyan na siyang nilamon ng kadiliman. Sa pantalan, tiningnan ni Ed ang kanyang relo. Sakto lang para makahabol sa inuman kasama ang mga kapwa opisyal. Mayo 23, 2019, Regional Trial Court. Ang nasasakdal na si Eduardo Reyes ay napatunayang nagkasala sa salang murder at hinahatulan ng reklusyon perpetua. Inutos din ng hukom na tanggalin ang lahat ng kanyang retirement benefits. Habang inilalabas ng mga pulis, sumigaw si Ed, "Hindi to totoo, frame up to, mahal ko ang asawa ko," ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ilang araw matapos ang paglilitis, nililinis ng anak nilang si Angela ang mga gamit ng kanyang ina. Sa ilalim ng aparador, sa likod ng mga lumang diaryo, nakita niya ang isang lumang passbook. Nakasulat sa unang pahina, "Para sa pag-aaral ni Angela." Nang buksan niya ito, nakita niya ang maliliit na deposito, 1 million lison, P3,000 million, 5,000 peso. Ang bawat sentimong naipon ni Cora mula sa kanyang mga pinagpagurang trabaho. Ang huling deposito ay noong November 10, 2014. Ang kabuuang laman, 2.3 million. Ito ang perang ipinaglaban at itinago ng kanyang ina hanggang sa huling hininga. "Mama, ang tanga mo." Humagulgol si Angela habang yakap-yakap ang passbook. "Sana ginastos mo na lang to para sa sarili mo." Gabi na nang bisitahin ni Detective Cardo ang kainan sa kanto, ang lugar kung saan dating nagtrabaho si Cora. Umorder siya ng isang mainit na bowl ng bulalo. "Diyan sa pwesto mo laging umuupo si Cora," sabi ng may-ari. "Pagod na pagod yan, pero laging nakangiti." Sabi niya, pag nakatapos na daw ang anak niya, ayos na siya. Matapos kumain, nagtungo si Cardo sa Bayside Pier. Sa dulo nito, may isang buke ng puting sampagita at isang kandila. Iniwan siguro ni Angela o ni Elena. Binuklat ni Cardo ang kanyang lumang notebook. Sa pahinang may nakasulat na Corazon Reyes case, gumuhit siya ng isang makapal na linya at sa tabi nito, isinulat niya, "Tapos na." Tumingin siya sa dagat. "Sana nasa isang lugar ka na hindi na malamig." Ang huling pagpaalam ng isang detective na nag-ahon ng katotohanan mula sa madilim na kailaliman ng dagat. Habang papalubog ang araw sa Manila Bay, ang mga puting bulaklak sa dulo ng pantalan ay nagliwanag na tila isang ilaw na gumagabay sa kinabukasan ng isang anak na iniwan.